ang katanungan ha, mga kaibigan ha. Okay, ito yung mga facts, mga kaibigan ha. Let's talk flood. Let's talk about billions. Yan, okay. Flood of contracts, no? Not solutions. Noong 2016, mga kaibigan, CLTG secured 12 government projects totaling to 352 billion and 866 million. Yan mga kaibigan ha, 2016 yan. Noong 2017, his empire exploded through another firm. Apart from the Diskaya-owned St. Gerald, CLTG link contracts surpassed 3 billion in Davao region alone. CLTG builders stood out in PCIJ's research because all of its joint venture projects with big contractors in 2017 failed to complete projects by the original deadline. With just a B license, the firm could not have implemented the big ticket project it won in 2017 without having a partner. Mga kaibigan, kasi mga construction firm, meron yan silang classification eh. Merong may A, merong B, may ganun eh. Pero dito po sa Kinabongo, nasa B pa lang sila mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi pa nila nare-reach yung ganun kalaki no na construction firm. Hindi pa nila nare-reach yung napakalaki na pera no na asset ng kanilang firm. Kaya nasa B pa lang sila. Pero magtataka ka na nakukuha nila yung napakalaki no, na mga kontrata ng gobyerno. Simple lang, dahil si Bongo ay kanang kamay ni Duterte. Yun mga kaibigan, kanang kamay siya, no? So, binabaha pa rin ang Davao. Yan. So, hindi ba klaro ito saan napunta ang pondo? Oh. These are documented government award projects. This is a paper trail, not a smear campaign. And yet, Bongo denies. Every time he's questioned, may standard script si Bongo. Hindi po ako corrupt, naglilingkod lang ako. Yan po ang kanyang script, no? But when the receipts are this overwhelming, you don't need to be a genius to smell something rotten, no? So yan po mga kaibigan, no? Recently, Bongo reportedly called Tito Soto expressing na gusto niya si Soto as next Senate President. Why? Because Bongo is a player. And players only panic when they're protecting something. Yan. So the floods in Davao never stop because the corruption never did. Don't let the noise around Jinggoy make us forget another real mastermind moves behind the scenes. Bongo is not a saint. He's a seasoned Duterte player, and it's time we start treating him like one. So mga kaibigan, no, may mga sources tayo dito, mga kaibigan, no. Ito, inimbestigahan yung ties of Bongo's family firm with Diskaya, no. May kaugnayan po yung family firm ni Bongo at saka Diskaya, no. So, basahin lang natin ng konti ito. By partnering with other big firms apart from St. Gerald in 2017, first full year of the Rodrigo Duterte presidency, CLTG won over 3 billion in government contracts in Davao region. So mga kaibigan, meron tong mga meron tong mga resibo, no? So, ito pa. Yan. Utol ni Senator Bongo, may 326 million flood control projects sa Davao. Yan, 5 flood control projects sa Davao City na may kabuuang halaga ng 326 million ang nakupo ng Alfredo Builders and Supply. Pagmamay-ari umano ng kapatid ni Senator Bongo, ayon sa listahan ng sumbong sa Pangulo PH ni President Ferdinand Marcos Jr., inulat ng Billionaire News Channel. Yan. So, nandito po mga kaibigan, no, ang napakaraming mga link, no, kung saan natin kinuha yung ating
yung ating mga sinasabi dito. No? Hindi po ito nanggaling sa atin, kundi nanggaling po ito sa mga balita na nakalap natin. Ito pa, sa PCIJ, firms of Bongo, keen top contractors. Yan. Yan na. Money JVs delayed projects in Davao. Yan. Davao City for his home region and build work of Davao region, President Rodrigo Duterte gave the largest share of public work funds in the 2017 national budget. The first proposed and passed under his watch. Duterte offered Davao or Region 11 a dose of double love, 43.77 billion in infrastructure funds, a 119% increase or twice more than its 19.97 billion allocation in 2016. It was the first time since 2010 the Davao region became the most favored with public works funds of 16 other regions. My God, pagkatapos nagsisinungaling pa si Duterte during his time, ang sabi niya, hindi daw niya nabibigyan ang Davao. Ang sabi pa niya, yung nagtatampo na daw sa kanya yung mga taga Davao kasi hinuhuli daw niya yung mga taga Davao, hindi daw niya nabibigyan. Ano to? Ano to mga lumalabas? At yun nga, recently, di ba, nalaman natin ang 52 billion na ibinigay niya sa kanyang anak sa first district lang ng Davao City. Di ba? So, yan mga kaibigan, no? Huwag po natin kakalimutan, busy tayo ngayon sa issue ni Jinggoy, pero huwag po natin kakalimutan tungkol kay Bongo. Diba? Yan. Ito naman pong si Kiko Barsaga. Tingnan lang po natin itong si Kiko Barsaga. Okay. Ito pong si Kiko Barsaga, mga kaibigan, no? Masyado siyang maingay, no, mga kaibigan, no? Maingay si Kiko Barsaga sa national politics, pero tahimik sa mga tunay na problema ng Dasmariñas, no? Nakakahiya kasi habang nakikisaw-saw siya sa issue ng speakership, ang sariling syudad niya ay naghihirap sa tubig, serbisyo at katiwalian. Gosh, yan nga sinabi ko, mga kaibigan, no? Palaging walang tubig sa Dasma. Palagi pong walang tubig sa Dasma. Yan po ang sinasabi ko. At marami pong nagre-reklamo ng mga kababayan natin sa serbisyo ng patubig. Ang dami-dami nang nagre-reklamo pero hindi pa rin nare-resolve. Ito sana ang bigyan ng pansin ni Kiko Barsaga bago sana siya magtatalak at kung ano-ano mga pinagsasabi sa kay Speaker, kay Tito Soto, kay Vico, kay Lacson, kay Remulla, kung sino-sino pa. Bago sana siya makatalak, sana unahin niya yung problema niya dito sa Dasmariñas. Kasi yan po, matagal na problema ng mga tao dito sa Dasmariñas, yung patubig, na palagi na lang pumulang tubig. At yung tubig namin, mga kaibigan, minsan makikita mo labo-labo. Napakalabo, no? So sana, yan sana ang gawan, no, ni Kiko Barsaga ng solusyon. Hindi yung inuuna pa niya yung politika kaysa sa real issue ng Dasmariñas. Diba? So ano pa? Maingay si Kiko Barsaga sa national politics pero tahimik sa tunay na problema ng Dasmariñas. So ito, mga kaibigan, the real agenda, maging national figure kahit manggagamit at manira ng tao. No? So, Kiko wants to be seen as the next Vico Soto, nagpapa-cute, nagpapapabibo, but at the expense of Speaker Martin Romualdez na wala namang ginawang masama sa kanya. Why? Kasi ambisyoso siya. Siya ang isa sa mga naninira kay Speaker Martin, hoping na mapatalsik ito para makapasok siya sa national spotlight. Pero teka, before the dream big, ayusin muna niya sana ang Dasma, no? So, mga kaibigan, walang-wala naman po siya Kung ikukumpara po kay Vico Soto, walang-wala po siya. Ito lang mga kaibigan ito. Hindi naman natin pinipulaan yung mga tao na merong autism, no? Pero ito nga po ang lumalabas, no? Sa Dasmariñas, kilala po siya as autistic.
Kung titingnan po ninyo yung kanyang mga kilos at mga galaw, no? Nung campaign po noong 2022, yung tatay niya nagsasalita sa stage. Lumapit siya. Tapos kinukuha niya yung mic ng tatay niya. May ano pa nga, may dala pang ang pacifier nagpa-pacifier. Pero yung mga kaibigan, aakto ka ng ganyan. Ano ibig sabihin yan? Tapos, si Lenny Robredo ang kinakampaign. Anong sabi niya? Bakit Lenny? Akala ko ba Marcos tayo? May ganun pa siya, mga kaibigan, no? Yung bang tipong yung tatay niya napapahiya na sa stage. Tapos ganun yung ginagawa niya. Pero bakit po hindi siya masyadong masweto? Kasi po, ang alam po talaga sa Dasmariñas, si Kiko ay merong autism. Meron siyang something. Meron siyang autism. May something po siya. So, mag-research po kayo about his education. Wala kayong makita. Nakatago yung kanyang education. Kasi meron pong nagsabi sa akin dati, no, na taga City Hall. Pag nilantad daw kasi yung education ni Kiko Barsaga, malalaman mo na kung ano siya. Kasi hindi po siya sa regular school nag-aral. Sabi nung nag-gano sa akin, nag-aral siya sa isang school ng mga special. So kung makikita niyo mga kaibigan, yung birthday greeting sa kanya ni Duterte, may birthday greeting si Duterte sa kanya. Ang sinasabi ni Duterte, no? Binati siya ng happy birthday. At sabi po ni Duterte, no, Rodrigo, sana ay gumaling ka pa lalo. Alam po ni Rodrigo Duterte kung ano po ang health problem ni Kiko Barsaga. Hindi po yung sakit sa physical na ay may heart problem, merong sakit sa hindi po. Iba yung sakit na sinasabi niya. Meron po siyang autism. In short, may sayad. Kita niyo mga kaibigan, normal ba sa isang tao? Nangangampanya yung tatay mo sa stage. National election yun magkalaban sina Lenny, sina BBM. Pupunta siya doon, may dala pang pacifier, tapos kukunin yung mic ng tatay niya. Tapos kinuha yung binabasa ng tatay niya, sasabihin, bakit Lenny? BBM tayo. Diba? Hindi po normal yun. So, kung kayo tingnan nyo muna tingnan nyo yung ng tao na yan. Pangalawa, normal ba sa isang tao na magsabi na gagawa na dapat may batas na firing squad yung mga nagmamaltrato sa mga hayop? Ito firing squad daw yung mga tao na nagmamaltrato sa mga hayop. Normal ba yun sa isang tao? Ay anong sabi ng Biblia? Yung buhay ng tao, mas mahalaga kaysa buhay ng animals. Mahalaga yung animals, oo. Pero mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao. Pero magpa-firing squad ka, ipa-firing squad mo yung tao dahil lang sa pagmamaltrato ng animals. Pwede mo naman ikulong na lang, di ba? So doon pa lang makikita mo na . So, tingnan yung maigi bago kayo mag-idolo sa isang tao. No? Tingnan yung maigi, mag-research din kayo. So gawin nyo yan, yung sinasabi ko ngayon. Tingnan yung educational background. Wala kayong makita. Nakatago, private ang educational background ni Kiko Barsaga. Kasi nga hindi nga pwedeng ipakita, hindi pwedeng malaman. Kasi pag pinakita mo kung saan siya nag-aral, makikita mo na yung mga eskwelahan na yun ay eskwelahan ng mga autistic.
Hmm. Yun. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganun ang sinasabi niya kay Speaker Martin Romualdez. Basta lang siyang nagbibintang na hindi naman nagpakita ng proof. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan nag-research ako no? Nag-research ako sa sumbong mo sa Pangulo. Kasi di ba sabi niya, magmula daw na si Speaker Martin Romualdez ang naging caretaker ng Dasmariñas ay bumaha daw sa Dasmariñas. Yun talaga ang pinagtaka ko. Kasi sabi ko nga, 27 years na ako sa Dasmariñas. 27 years. Never akong naka-experience na bumabaha sa Dasmariñas. Sabi ko nga mga kaibigan, yan yung palagi kong pinagmamalaki na yung lugar namin, Dasmariñas, mataas ito mataas. Papunta na to ng silang ng Tagaytay Mataas ang Dasmariñas. Kung meron mang babahain, hindi Dasmariñas. Imus at saka Bacoor, yan ang binabaha. Ang Dasmariñas, never na binaha. Kaya doon palang makikita mo na yung statement niya na bumabaha daw sa Dasmariñas. Hindi naman bumabaha sa Dasmariñas. Pangalawa, kanyang pinagbibintangan tungkol sa flood control si Speaker Martin. Chinek ko ngayon, flood control project sa Dasmariñas. Ang nakita ko lang, revetment. No? Mga apat lang o 5, revetment at saka wall, yung paglalagay ng mga wall sa may mga ilog, yun ang nakita ko. 5 lang yun. Tapos kailan ginawa? Nakita ko yung year 2022 at saka 2023. 2022 at saka 2023. Kailan po namatay si PD Barasaga, yung tatay niya? Kailan namatay? April 2024 namatay. So ibig sabihin, nung April 2024, doon lang naging caretaker si Speaker Martin Romualdez sa Dasmariñas. April 24, doon lang siya naging caretaker ng Dasmariñas. Yung mga revetment, 5 yan ang mga revetment na ginawa sa ilog ng Dasmariñas, 2022 at 2023. Tapos, so meaning to say, noong 2024, 2025, wala na. So bakit niya inaakusahan si Speaker? Kitang-kita, mga kaibigan, na yung kanyang akusasyon ay walang basihan. Dahil 2024 si Speaker Martin Romualdez naging caretaker ng Dasmariñas, samantalang yung mga revetment sa mga ilog 2022 at 2022 at 2023 tinapos. Kayo mismo mariresearch nyo research nyo, type nyo lang sumbong sa Pangulo. Type nyo Dasmariñas Flood Control Project. I-type nyo, may makikita kayo 5. 2022 and 2023. Diba? So doon pa lang makikita mo na yung kasinungalingan niya. Kaya, itong mga DDS, ano kaagad sila? Talagang ano kaagad sila, yung hangang-hanga agad sila kay Barasaga, kay Kiko. Yan ang mga DDS, madaling mabudol, madaling mauto, kasi yung mindset kasi nila, hindi sila nagre-research, ayaw nila ng mag-research kasi kung ano lang yung gusto nilang paniwalaan, yun lang. Walang research. Pag sinabing, ganito, paniniwalaan lang nila yan. Basta makakasama sa kanilang mga kaaway, makakasama kay Speaker, paniniwalaan lang nila yan. Makakasama kay PBBM, paniniwalaan lang nila yan. Hindi na sila magre-research. Yan po ang ugali ng mga DDS. Kaya po sila madaling mabudol. Diba? Tapos kita mo mga kaibigan, pati si Ping Lacson. Bago-bago mo, pati si Ping Lacson, ino-okray mo na. Pati si Tito Soto, pati si Vico Soto, pati si napakagaling na sekretary na si Vince Dizon, ino-okray mo. My God, sino ka? You're nothing. Without your name, you're nothing. Parang mga din, Sara Duterte, Basti Duterte. Kung wala yung kanilang pangalan, yung kanilang apelyido ng tatay nila, they are nothing. Without their family name, they are nothing. Hindi sila self-made. Nandyan sila dahil sa apelyido.
Unlike kay Speaker Martin Romualdez, self-made si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya nabuhay sa shadow ng kanyang tatay. Self-made siya. Pero itong si Kiko Barsaga, parang si Sara lang, sinabaste. Oh. Nagkaroon ng pwesto dahil sa pangalan, dahil sa apelyido. Kaya nga mga kaibigan, hindi nakaka-amaze yung mga ganyang politiko. Hindi ka maa-amaze. Kasi nandyan sila eh. Nakilala sila eh. Hindi dahil sa sariling pagsisikap, kundi dahil sa kanilang apelyido. Diba? Yun ang katotohanan. Hindi sila katulad mga kaibigan. Inaano niya si Vico Sotto, pero si Vico Sotto, self-made yun. Kung ano man ang nakukuha ngayon na spotlight ni Vico Sotto, deserve niya yun kasi self-made siya. Pinaghirapan niya yan. Hindi dahil sa kanyang apelyido, hindi dahil sa Sotto siya, kundi pinaghirapan niya talaga. Nag-aral siya sa isang prestigious na paaralan at naglingkod siya, talagang self-made. Hindi dahil sa apelyido. Diba? So, mga DDS, no, magbago na kayo. Huwag kayo basta-bastang maniniwala, no? Alam nyo guys, ito sa totoo lang ha. Kung ang tao sa Pilipinas puro DDS, ay wala nang kwenta. Wala nang kwenta sa Pilipinas. Talaga, sa totoo lang. Kasi yung ihahalal, puro mga autistic, mga may sayad, may saltik, yung mga mahilig kumain ng confidential funds, yan lang ang mahahalal sa Pilipinas kapag puro DDS ang mga tao sa Pilipinas. Diba? Yan. So, ano pa? Yan. So, yung si Kiko, no, mga Barsaga, super close sa mga Villar. Yan, kahit na naghihirap na ang DASMA sa prime water, tahimik sa katiwalian sa kanilang lungsod. Ginagamit ang national issue para sumikat, binabanatan ng ibang tao kahit walang dahilan. Hindi kayang ayusin ang sarili niyang bakuran. Walang ebidensya sa mga akusasyon kay Speaker. All talk. Wala namang gawa. No? Ang tanong, bakit siya maingay sa Maynila pero bulag sa DASMA? No? Mga anomalya sa DASMA, no? Tanungin natin si Attorney Marian. Yan. So, isang abogado mula mismo sa Dasmariñas na nagsiwalat ng questionable deals at galawan ng mga Barsaga. Mga proyektong di malinaw, mga desisyong kaduda-duda. Instead of answering these issues, si Kiko ay nagpo-focus sa pambabatikos kay Speaker Martin Romualdez. Yan. So, yan guys, no? Siya po isang bastos. Kita naman manggagamit at mahilig sa drama, no? History speaks. Binastos ni Kiko ang sarili niyang ama sa politika. Ngayon si Speaker Martin naman ang binabanatan niya. Someone who never even disrespected him. This is not being principled. This is being entitled. Bastos po si Kiko. Yung tatay nga niya, di ba, binastos niya. Nagsasalita on stage. Kinuha niya yung mic. May pacifier padala pagkatapos. Bakit Lenny? Marcos tayo. O, kinuha yung binabasa ng tatay niya. Hindi nila masweto kasi nga autistic. Medyo pinapabayaan na lang kasi nga autistic. Yun mga kaibigan, no? So, Dasmariñas residents are crying foul sa Prime Water Services. Isa na ako, mga kaibigan, mga post ko, di ba? Sa aking page, no, na ano ba naman, Prime Water, ano ba? Magkakatubig pa ba? Yan, mga kaibigan. So, bakit po hindi masolusyonan ni Kiko Barsaga? Bakit hindi na lang nila patalsikin yung mga Villar? Yung Prime Water? At ibigay nila sa talagang magbibigay ng magandang serbisyong patubig sa Dasmariñas, di ba? So, si Kiko ang leader na hindi kayang ayusin ang sariling bakuran. So, mga kaibigan, he should stop pretending to be Vico when his city is falling apart. Tama, no? Bakit
magpe-pretend ka na ikaw ay parang si Vico Soto, samantalang si Vico Soto ay good governance, no, mga kaibigan. Yan. So, for years now, residents in Water District serviced by utility firm Prime Water in Dasma, Cavite have endured constant water interruptions. Some have had enough. Ay naku, sa totoo lang. Correct, no? Talagang inis na po no, mga tao sa Dasmariñas dahil po sa patubig na palaging wala. No? So ito sana, no? Ito sana ang pagtuunan ni Kiko Barsaga. Yung mga problema, yung mga tunay na nakatambad na problema sa Dasmariñas at iwasan niya ang pamumulitika. Yan po mga kaibigan, no? So maraming po salamat guys, no? Mamaya po muli tayo ay babalik. Yan. Thank you guys. Salamat. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.